Pag-unawa sa mga karapatang pantao. Mga layunin sa pagkatuto. Una, matukoy ang mga pangunahing prinsipyo ng karapatang pantao. Pangkalahatan, hindi maalis at hindi mapaghihiwalay. Ikalawa, mabigyang kahulugan ang konsepto ng karapatang pantao. Ikatlo, may paliwanag ang makasaysayang konteksto at layunin ng Universal Declaration of Human Rights. At ikaapat, makilala ang kahalagahan artikulo ng UDHR. Ano ang mga karapatang pantao? Ang mga karapatang pantao ay mga karapatang likas na taglay ng lahat ng tao, anuman ang kanyang lahi, kasarian, nasyonalidad, etnisidad, wika, relihiyon o anumang katayuan. Kabilang dito ang karapatan sa buhay at kalayaan, kalayaan mula sa pagkakaalipin at pagpapahirap, kalayaan sa opinyon at pagpapahayag, karapatan sa trabaho at edukasyon, at marami pang iba. Ang mga karapatang ito ay magkakaugnay, magkakadepende at hindi mapaghihiwalay. Mga pangunahing prinsipyo. Una, pangkalahatan. Ang mga karapatang pantao ay para sa lahat ng tao, saan man sila naroroon dahil sila ay tao. Ikalawa, hindi maaalis. Ang mga karapatang ito ay hindi maaaring alisin maliban sa mga tiyak na sitwasyon at ayon sa wastong proseso ng batas. Ikatlo, hindi mapaghihiwalay. Lahat ng karapatan, maging sibil, pampolitika, pang-ekonomiya, panlipunan o pangkultura ay may pantay na kahalagahan. Ang Pandaigdigang Deklarasyon ng mga Karapatang Pantao, UDHR, isang mahalagang dokumento sa kasaysayan ng karapatang pantao. Tungkol sa UDHR, ipinahayag ng pangkalahatang kapulungan ng United Nations sa Paris noong ika-10 ng Disyembre, 1948. Ang UDHR ay naging tugon sa mga kalupitang naganap noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa unang pagkakataon, inilatag nito ang mga pangunahing karapatang pantao na dapat pangalagaan sa buong mundo. Bagamat hindi ito isang kasunduang may legal na bisa, nagsilbing itong inspirasyon at naging daan sa paglikha ng mahigit na 70 kasunduan sa karapatang pantao at napakaraming pambansang batas. Mahalagang artikulo ng UDHR. Sibil at pampulitika. Article 1. Lahat ng tao ay sinilang na malaya at pantay sa dignidad at mga karapatan. Article 3. Ang bawat tao ay may karapatan sa buhay, kalayaan, at seguridad ng sarili. Article 5. Walang sinuman ang dapat sumailalim sa pagpapahirap o sa malupit o di makatao o nakakahihiyang pagtrato o pagpaparusa. Article 18. Ang bawat tao ay may karapatan sa kalayaan ng pag-iisip, budhi at relihiyon. Mahalagang artikulo ng UDHR, pang-ekonomiya at panlipunan. Artikulo 23. Ang bawat tao ay may karapatan sa trabaho, malayang pagpili ng hanap buhay at makatarungang kalagayan sa paggawa. Artikulo 25. Ang bawat tao ay may karapatan sa pamantayan ng pamumuhay na sapat para sa kalusugan at kapakanan ng sarili at ng kanyang pamilya. Artikulo 26. Ang bawat tao ay may karapatan sa edukasyon. Artikulo 27. Ang bawat tao ay may karapatang malayang makilahok sa buhay pangkultura ng komunidad. Bakit mahalaga ang UDHR? Ang UDHR ang pundasyon ng pandaigdigang batas sa karapatang pantao. Nagsisilbi itong pandaigdigang pamantayan sa pagsusukat kung paano tinatrato ng mga bansa ang kanilang mga mamamayan. Ang mga prinsipyong ito ay isinama sa mga saligang batas ng maraming bagong bansa at naging inspirasyon sa pagbuo ng kabuuang sistema ng pandaigdigang batas sa karapatang pantao, kabilang ang mga umiiral na kasunduang may legal na bisa. Tandaan,
Huwag manahimik, tumindig laban sa diskriminasyon, at ipagtanggol ang mga taong hindi naririnig ang kanilang tinig.